na Lisa Aguila, merong party si Bobo Plum. Sorry. Okay. Meron party si Bobo M. Polborong party. Ano 'yon? Paki-explica mo nga. Dapat yung magagandang mga comment, hindi yung wala tayong pinagkaiba doon sa mga trolls na mga vloggers na walang pinapunta na sinasabi. Dapat ganun tayo. 'Di ba? AA kay Brave Soldier o Brave Marines ano. So patuloy tayo. So yun ang aking mga panawagan. Pagkakaisa tayo. Kasi nga ang ating bansa medyo down na eh. So dapat magkaisa tayo. Tulungan natin ang ating bansa. Dahil, ewan ko ba, bakit ito pagpasok ni Pangulong Marcos ang gulo natin? Kanya-kanyang awayan, kanya-kanyang sipsipan, kanya-kanyang nakawan. Wala. Out of control ang ating bansa. Ngayon, sa totoo lang, to be fair tayo, real talk lang tayo, huwag kayo magtampo mga loyalist, yung mga kapwa ko loyalist, Pagpasok talaga ni Bongbong Marcos, nagkagulo ang Pilipinas. Unstable ang ating bansa. Bakit kaya? May nagsasabi, the best president. Pwede bang ipaliwanag niyo paano naging best president si Marcos? Wala tayong nakikitang maganda sa ginagawa niya. Katulad ito ni Jonathan, ang sasabihin, gonggong, bibing still depressed. Anong sense yung sinasabi mo? Sasabi mong gonggong. Ikaw kaya ang gonggong. Sabi mo, still the best. Ano nga ginawa ni Pangulong Marcos para matawag natin best? Ipaliwanag nga natin. Hintayin ko muna, Jonathan, ano ang nagawa ni Pangulong Marcos na naging best siya? Pakipaliwanag nyo nga. Ang lumalabas kasi kay Marcos, inubos niya ang kaban ng bayan, pati mga ahensya, pinakialaman niya ang budget, katulad ng PhilHealth. Hindi naman pera niya yun. Pera ng mga nagbabayad sa PhilHealth. Bakit niya pakialaman? Sobra daw. Hindi nga makabayad ang PhilHealth sa mga ibang pribadong hospital eh. Tapos sabihin niyo sobrang pera. Sa SSS, na hindi naman pera ng gobyerno, pinakialaman. Pati sa GSIS, contribution ng mga empleyado yan. Yung sa PDIC, pinakialaman. Lahat hindi pera ng National Fund. Pera ng mga nag-contribute yan. Bakit niya pinakialaman? Jonathan, please, answer me. Paano naging best president? Pag hindi ka sumagot yan, ako magsasabi sa kanyang best. Kaya lang, kabaliktaran. O tingnan nyo, tinatanong ko ngayon mga trolls, hindi makasagot. Kasi nga, mga bayaran ito, basta makapagsalita lang kay against Duterte, against pro Duterte, okay na yan. Mayroon na kayong 100 per screenshot. Ay, Diyos ko naman, ako Marcos loyalist nga, pero hindi nga ako, tawag nito, hindi naman ako bulag at bing at pipi na hindi ko nakikita ang nangyari sa ating bansa. Please, Jonathan Labado, paano naging best president si Marcos? Pwede bang paki-explain? Sabi ni Gloria Bautista, mga magnanakaw ang mga panahon ni Marcos. Lalong dumami ang baha, naubos ng pera ng bayan, naghihirap na ang bansang Pilipinas. So no comment ako, kasi yan rin ang komento ko eh. Yan rin ang komento ko eh.
Hinihintay ko ang comment ni Jonathan Labado kasi nga gusto niyang still the best. PBM is still the best. Paano? The best sa corruption? Diyos ko naman, oo. Wala nang troll, wala na magsasalita. Okay, CBBM best sa pagkakawatan, pagpupulburon. No comment ako kasi that is also my opinion. Pero sabihin yung best, paano naging best nga siya? Ayaw na magsalita yung mga trolls. Diyos ko naman, wala kayo alam. Ganun talaga mga bayarang ng vloggers, bayarang trolls. Tapos sabi pa, gunggong. Bakit ako naging gung? Bakit ako naging gunggong? Ikaw kayang gunggong. Kasi wala kang sinabing maganda. Di ba? Balik tayo sa pro-China. Yun yung sinasabi ni National Defense, pro-China. Bakit tayo, Pilipino tayo, magiging pro-China tayo? Kakampihan natin China. Dapat tinatadtad ng buhay yung mga taong ganon. Di ba? Mga palpalusot nyo lang yung sinasabi pro-China. Ha? Sino bang Pilipino na gusto niyang sakupin tayo ng bansa? Mayroon bang ganon? Mayroon bang ganun? Na ipagkanulong ang bansa mo? Pag ako tadtarin natin ng buhay yan eh. Kaya nga sabi nga ni Inday Sara kay Secretary Chudoro, pangalanan mo kung sino yung mga pro-China. Para ka rin yung si Pangulong Marcos, sana eh. Bilang SND, huwag kang magparinig. Tirahin mo kaagad. You have the armed process. Okay. From Aguinaldo to Marcos, baha pa rin tayo. Sino kaya ang presidente na makakasolve? Sa totoo lang, in fairness, real talk, na mahihirapan ang bansa natin i-resolve. Una, magnanakaw tayo. Ugaling magnanakaw ang Pilipino. Pangalawa, wala na tayong gagamitin budget kasi inubos na kinawat na ni Pangulong Marcos. Kaya the next president, wala nakakawatin. Pag kinawat pa, wala na. Hirap ng bansa Pilipinas. Sabi nga ng magaling na political analyst, 68 years para mahabol natin ang Singapore. Ang sabi niya, kung magtatrabaho ang mga nasa gobyerno. Paano kung hindi magtatrabaho? 100 years bago natin mapantayan ang Singapore. Patay na tayo nun eh. Wala na. Kahit yung apo ko hindi pa rin abot sa 100 years na yun. Diyos ko. So, ibig sabihin, wala na talaga tayong solusyon sa ating problema sa bansa. Sabi ni KPS, wala pang disiplina. Wala talaga disiplina ang Pilipino. Una, paano walang disiplina ang Pilipino? Magmula doon sa kawatan, mula sa namumuno sa bansa, kawatan. Di walang disiplina. Yung mga nagtatapon ng basura, mga ordinaryong Pilipino, wala rin disiplina. Tapon dito, tapon doon. Tingnan. Nangyari sa Paranaque, sa Baclaran. Nakita niyo Baclaran. Grabe, Grabe basura. Pwede nga gawin na lang pa yun eh. Kasi yung basura, nakalutang. So, lagay mo lang plain. Gawin na lang bangka yun. Sigurado hindi lulubog yun kasi lumutang yun eh. Ibig sabihin, mga plastic yun. So, hindi lulutang yun. Kaya dapat ginawa na siniminto na lang yun eh. Para yung ilog. Para yung ilog, magiging lupa. Kaya lang, mas lalong kawawa kasi walang dadaan ng tubig. Diyos ko. Okay, sabi ni Gloria Bautista, base si BBM sa korupsyon, drug lord. Hindi naman.
Unfair naman, hindi naman siya drug lord. Ikaw, nakita na gawan ng drug sa Malacanang, labi sa pagnanakaw. Wala. Ay, kukontry ko yung pagka-drug lord. Hindi naman ako maniwala nun. Okay. Pero yung labi sa pagnanakaw, pabor ako doon. Okay, Kipits, gayahin natin ang bansang Japan after the war. They rebelled their country. Ano yung ibig sabihin? After the war? Kasi noong World War II, ang laking binayaran ng Japan sa Pilipinas. Ha? Nagbayad ang Hapon sa Pilipinas. Marami siyang binayaran yung Japan. Sa US, nagbayad din ang Japan. Pero, nagbayad pero naka-recover. Mas mayaman pa. Oh? Ito kasi ang dapat itong DepEd magrekomenda doon sa mga party list na umawak sa education na yung albok, yung Teacher Act, na mula, pero hindi papayag ang kwan dito, Teacher Act, kasi nga tinuturuan ng mga teacher, ay yung mga act teacher ng kawalangian ng mga kabataan para labanan ng gobyerno, na dapat mula kinder up to grade 3, ang pag-aaralan nila ay pagmamahal sa bayan. Wala silang ibang gagawin kung hindi pagmamahal sa bayan. Ganon saan ang gagawin nila. Di ba? Tama rin sinasabi ni AEKPS, yung sa Japan. Bata pa kasi sila, love for country ang kanilang subject. Love country. Sa atin dito, tinuturo ng komunista, awayin mo yung magulang mo. Awayin mo yung magulang mo. Kasi wala silang karapatan yung magulang mo. Inanak ka lang, pero wala na silang pakialam sa'yo. Tingnan mo yung batas na yun. Ha? Yung bang batas nakakatulong sa ating bansa? Hindi. Hindi ang love country. Okay, sabi ni Gloria, hindi po drug lord, pero addict. Yun, addict. Hindi drug lord. Ikaw naman. Addict yung Pangulo natin. Kasi nga, very obvious na yan, hindi siya addict. Bakit? Ayaw magpa-hair follicle test Ayaw niya magpa-hair follicle test. Bakit? Addict nga siya. Pero may isa akong duda kasi na ayaw niya magpa-hair follicle test. Baka lalabas. May lalabas na ibang kwento. Kaya isa yun siguro. Kaya lagi silang bangayan ni Kwan. Lagi silang bangayan ni Amy Marcos. Alam niyo na ibig ko sabihin. Hindi ko na kailangan paliwanag. So, doon na lang muna tayo mga kaibigan. Diyan na lang muna ako magtatapos. Salamat sa inyong pagsusubaybay sa ating YouTube channel. Like and share kayo para tumastas naman. Hindi na umaakit yung aking subscriber. Natulog na kasi natulog na rin ako. Pero sana ipataas rin natin. Sabi ni AKP is, bata matanda, tulong-tulong tayo. Yes, tama, tulong-tulong tayo. Kasi nga, hindi kaya ng gobyerno bigyan rin ng solusyon ang problema ng ating bansa ngayon. Dapat tulong-tulong tayo. Itigil mo na yung yung mga hidwaan natin. Tulungan na lang natin bansa. Okay, maraming salamat. Bye-bye. I love you all.